Kasi mga bossing, pinag-uusapan, 'di ba, ang impeachment ng ating Vice Presidente. Oh. Ngayon po, ang sinasabi nila dito, no, na kung sakali, 'pag nag-resign ang ating Vice Presidente para magkaroon ng tsansa pa din na makatakbo sa 2028 election. Yan daw po ang isa sa posibleng gawin ng Vice Presidente, mga bossing, mag-resign. Ngayon po, sinasabi ni Congressman Rog Gutierrez na dapat daw na miski mag-resign ang ating Vice Presidente, yung Senate Impeachment Court should also rule on Sara Duterte's lifetime ban from public office. Ako, naniniwala ako, dapat tuloy nga no? Kasi kung ganyan kung sakali nag-resign ang Vice Presidente, so ibig sabihin, yun pong mga itinatanong o mga kinu-question na ayaw nilang sagutin o yung mga ibinibintang di umano na nilusta yung pera ng bayan, maiisip mo o masasabi mong may katotohanan. Di ba? Kasi kung ako ang nasa posisyon nila at talagang alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa, haharap ako. I-explain ko lahat yan. No, isa-isa, mga bossing. Pero ano po ang ginagawa ng ating Vice Presidente? Wala Wala No? Nagtatago sila sa pamamagitan ng mga alibay nila. Hindi nila sinasagot. Ang mamamayang Pilipino naghihintay ng mga kasagutan galing po sa kanila. So, ibig sabihin, madaling salita, mga bossing, positibo. No, kung sakaling mag-resign siya, positibo na nangyari nga yung mga ganong pangyayari. Tayo po ba, magbibigay ulit tayo ng tsansa sa isang politiko na ginawa naman pala yung mga pandarambong o yung pangungurakot na ganon? Kung sakaling mag-resign sila. Siyempre, hindi na. Di ba? So, yung ginagawa o iniisip nila no, na mag-resign, pag nag-resign ang Vice Presidente, lusot na, may tsansa na ulit o pwede na makatakbo, hindi na dapat. Kasi sira na ang tiwala ng bayang Pilipinas kapag kaganyan mga bossing. Basahin natin to. Sabi dito, even if Vice President Sara Duterte resigned from office, the Senate Impeachment Court should still proceed with a trial and rule on the House of Representatives calls to ban her from holding public office. Dahil baka sakali kung mapagbigyan ulit sila na tumakbo, mga kababayan, gawin naman ulit. Di ba? Gawin ulit o mangyari. Kaya ako naniniwala dito na pag nag-resign, tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy pa din. At maban na, hindi na makabalik o hindi na pwedeng pagbigyan ulit o hindi na pwedeng pagkatiwalaan para humawak po ng opisina o humawak ng posisyon sa gobyerno. Dahil bakit malamang posibleng mangyari ulit. Sabi ni Mada, big question mark talaga kung bakit di man lang umpisahan ang trial. Doon po sa impeachment. Iba po kasi yung nakikita ko dyan, mga bossing. Ano po? Ang nakikita ko po dyan, kung bakit inuudlot po. Unang-una, yun nga, sinabi nila na nakabreak ang Senado. Pagkakabasa ko po kasi, mga kababayan, iba po doon sa pagkakabasa ng ibang mga vlogger. Siguro talagang ganun na iba-iba kami ng mga opinion about dyan. Ang nakikita ko po, mas okay na pagkatapos ng eleksyon at pagkatapos ng SONA ng Pangulo na pag-usapan talaga o umpisahan yung trial dyan. Bakit Pagka ngayon kasi, kumpletos recados pa po no? Kunyari, ngayong araw, inumpisahan yung impeachment ni BP. Kumpletos recados pa po yung mga senators nila na hindi po boboto na wag ma-impeach ang ating Vice Presidente dahil po doon sa ebidensya. So ngayon, boboto sila dahil kakampi po nila. Madami pa po silang nandyan So pwede pong matapos yan in 2 months, no, bago mag-election, kumbaga, nailigtas na nila ang Vice Presidente. Nandiyan pa yung Bato de la Rosa.
nandiyan pa yung si Tolentino. O, mga maka-Duterte ho yan eh. Kaya mas okay na pagkatapos ng eleksyon, ano po, sabi nga ng Senado, June 2 ang resume namin. Sabi ko, nako, ibig sabihin, pag nag-resume sila ng June 2, ang taong bayan po magdedesisyon sa May 12. Siguro mga May 15, malalaman na natin kung sino yung mga nanalo. Pag June 2, ibig sabihin, nandiyan pa din ho sila Bato de la Rosa kung sakali na kahit talo sila, nandiyan pa din. Kasi ang pag-upo po ng mga bagong senador, July 1 ho, mga bossing. So makikihearing pa sila, di ba? Sabi ni Chis, sa pagkatapos ng SONA, mas okay yan. O July 21 kung di ho ako nagkakamali. Tanggal na talaga automatic o wala na yung mga senador na nasa top 20 po pababa, no? Which is karamihan po doon senador na mga maka-Duterte. Mga kababayan. Kaya yung hindi po pagmamadali okay po yun. Para ho sa akin, ha? Base po sa aking pag-aanalisa sa sitwasyon. Kapag ka ngayon, inumpisaan kunyari ngayong araw, ano ngayon, 17 o 18 na siguro sa Pilipinas, 18 sa Pilipinas. Let's say natapos ng 2 buwan, February, March, April. Di ba? Kunyari natapos yung hearing na yun, yung trial na yun. Sila ba to makakaboto pa? Pero po, pagkatapos ng eleksyon o nung SONA ng Pangulo, erase na po yung mga pro-Duterte na mga senators, no? Lalong-lalo na pagka hindi sila nanalo. Ayan. O di ho ba? At eto, naniniwala din po ako sa sinasabi ni Congressman Rog Gutierrez na kailangan miski mag-resign sila o resign ang kanilang ang gagamiting escape para dito totally ban, no, sa paghawak ng posisyon ang ating vice presidente, mga kababayan. Yan po ang ating mga topic sa araw na ito. At syempre mga boss chief mo, sir, kagaya ng dati, magpapaalam muna ako sa inyo. Bakit? Meron pa tayong mga gagawin. No? Magpapasalamat na din po ako dahil mukhang patungtong na naman tayo sa susunod na milestone natin. 250,000 subscriber. Nung ilang araw lang po 400,000 nalakpasan natin. Ngayon, nasa 413 na tayo. Sabi ni Tina B, di ako umabot. Meron namang may replay naman. Di ba? Pwedeng panoorin sa replay. So, number ho natin ngayon ng total subscriber, 412,982 subscriber. Nung ilang araw lang, 400,000. At mukhang magpa 500,000 tayo agad. Mga siguro ilang buwan lang. Maraming salamat po sa inyo. Paalam hanggang sa muli.